Sabihan, sa June 11, babasahin yung articles of impeachment and then thereafter, magko-convene kayo sa impeachment court. At doon din namin pagpapasahan anumang mga motion kung meron mang gagawin, anumang mga objection kung meron man, anumang tanong kung meron man. Ang dulo nun ay magko-convene ng impeachment court kung yan na magiging pasa ng Senado at i-issue yung summons sang-ayon sa aming rules para bigyan ng panahon sumagot ang Vice President. Pero since yung postponement to June 11, sa inyo lang po, hindi yung tayo makasama. Nakalagay sa Rule 1 ng impeachment rules, if I may direct your attention, it only refers to the Senate President. The Senate President shall set the date when the prosecutors will present the impeachment complaint. Ngayon, initially, yung Senate President, tulad ng sinabi ko, but plenary can decide otherwise if they should decide to do so. Sir, sabi mo, kung pagpapasahan sa June 11, so ibig sabihin, pwedeng hindi matuloy yung June 11? Ang dami ko na kasing naririnig na mga nagsasalita dito na miyembro ng 19th Congress, di ba? So, pakinggan natin lahat yung kanilang mga motion. Kabilang na yung binanggit mo kanina na sinabi ni Senator Amy. So, pakinggan natin lahat at sa dulo, pagbobotohan lahat yan ng mga miyembro ng 19th Congress without prejudice to the 20th Congress deciding otherwise or in the same light given the fact that the 19th Congress cannot bind subsequent Congresses or any Congress for that matter. Pero sir, would you insist na Balik sa'yo, Nympha. Apa, sorry sir. Pero mag-insist kayo na mag-convene kayo sa impeachment court sa June 11? What do you mean by magi-insist, Nympha? Again, we will decide all of these things in accordance with what the plenary wants and in accordance with our rules. Yung rules namin, plenary din ang nag-decide nun eh. Tandaan mo aaprubahan namin yung rules din. So, plenary ang magde-decide kung anong rules ang i-approve namin at kung anong gagawin namin. In the natural course, yes. Yun ang dapat mangyari. Unless, as I said, may mag-motion, may mag-object, magbotohan, in the end, plenary will decide. But that is what our rules provide. My answer is yes. June 11 SP, Men. Sir, yung June 11 SP, hindi pa talaga siya nakataga sa bato kasi pwedeng pang yung plenary magsabi na wag na mag-convene sa 11. Nakataga siya sa bato in the sense na yun na yung panahon na darating ang mga miyembro ng Kamara dito dahil wala nang ibang petsa pang naiiwan. Huling araw na namin yun. But the convening, meaning, pag nag-decide yung plenary na wag mag-convene sa 11, walang magko-convene. Ginawa yan dati Nag-decide doon sa impeachment ni case ni Erap. Nag-decide sila i-convene 6 days after. Sa impeachment case ni Chief Justice Corona, nag-decide sila na wag mag-convene ng Disyembre, mag-convene na lamang ng Enero. So, may mga president naman kaugnay nun. Ang kaibahan lang nito, tatawid ito ng panibagong kongreso. Ulitin ko, ang 19th Congress, no Congress can bind subsequent Congresses. Hindi kami pwede magpasa ng tinatawag nating irrepealable law. Hindi kami pwede magpasa ng isang bagay na hindi na pwedeng galawin o baguhin pa ng susunod na kongreso. So, anumang pasa namin ay binding sa amin, pero hindi binding sa susunod na kongreso. So wala nga kasiguraduhan yung June 11 SP. Kunwari mag-decide ng plenary today, na walang magko-convene sa June 11, then ma-overpower, sir. Kung mag-decide ang plenary today na hindi magko-convene sa June 11. Yes. In theory, yes, but I doubt that. I doubt that that will happen. Bakit, sir? Wala lang. I doubt lang. Duda lang ako na yun ang mangyayari dahil maliwanag naman ang tinatalaga ng rules, maliban na lamang kung may maliwanag at klarong basehan at rason para hindi gawin yon. Pero sa dulo, pagbobotohan pa rin yan.